Mukhang minamalas talaga si Kevin Durant sa mga team na kanyang pinupuntahan simula nang iwanan niya ang Golden State Warriors. Kung matatandaan, nang lumipat siya sa Brooklyn Nets, nabuo ang inaasahang super team kasama sina James Harden at Kyrie Irving, pero sa kabila ng mataas na expectations, hindi pa rin nila nagawang makarating sa NBA Finals dahil sa sunod-sunod na injury, issues sa chemistry at kakulangan sa consistency. Kalaunan na trade si Durant sa Phoenix Suns kung saan muling nabuo ang isang Big Three kasama sina Devin Booker at Bradley Beal. Ngunit imbes na dominasyon, ang nakita ay isang kupo ng hirap mag-adjust, kulang sa depensa at hindi rin nagkaroon ng mahabang playoff run. Dahil dito, napilitan ang Suns na i-reset ang direksyon at tuluyan ng ipinamigay si Durant. Sa kanyang paglipat sa Houston Rockets, una ay naging maganda ang takbo ng koponan. Mula sa pagiging rebuilding team, bigla silang naging contender, dala ang leadership at scoring ni Durant. Ngunit sa kanilang huling 11 laro, 6 dito ang talo at 5 lamang ang panalo. Isang malinaw na senyales na nagsisimula ng magkaproblema ang kanilang sistema. Mukhang kailangan na talagang mag-adjust ang Rockets habang maaga pa bago pa tuluyang mawalan ng gana si Kevin Durant at maulit na naman ang parehong senaryo. At sa puntong ito, mas lalong umiingay ang usap-usapan na totoo nga kaya ang sabi-sabi na hindi raw muling makakapagkampeon si Kevin Durant kung wala si Stephen Curry sa kanyang tabi. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Swerte lang ba talaga ang Warriors era ni Durant o may katotohanan ang sinasabi ng marami ngayon? Samantala, lagot na ngayon sa Lakers dahil tuloy-tuloy ang paghahanda nila ng cap space para sa posibleng all-in offer kay Jalen Duren. Nasa huling taon ng kontrata ang young center at magiging restricted free agent, kaya alam ng Lakers na kailangang handa sila kapag dumating ang tamang pagkakataon. Sa Detroit, malaki ang dahilan ni Jalen Duren kung bakit sila ang numero 1 team sa East ngayon. Siya ang gulugod ng depensa, dominant sa rebounding at consistent na finisher sa loob. Dahil sa kanya, kontrolado ng Pistons ang pintura, panalo sa second chance points at bihirang matalo sa physical na laban. Bukod dito, kapag nasa loob si Duren, mas disiplinado ang depensa ng Detroit at mas mabilis ang opensa dahil sa mga extra possessions na binibigay niya. Kaya laban man sa contenders o playoff teams, kayang sabayan at talunin ng Pistons ang kahit sino. Kung sakaling mangyari ang himala, sobrang solid na fit si Duren kasama nina Austin Reeves at Luka Doncic, lalo na kung ito na nga ang posibleng huling season ni LeBron James sa Lakers. Isang batang superstar big man na pwedeng maging pundasyon ng susunod na yugto ng Lakers basketball. Kayo mga idol, kung may tsansa, sugal ba na worth it para sa Lakers si Jalen Duren? Samantala, patuloy na binabantayan ng Los Angeles Lakers ang sitwasyon ni Jonathan Kuminga habang papalapit ang NBA trade deadline ayon kay Jake Fisher ng Steinline. Malinaw na isa sa pangunahing pangangailangan ng Purple and Gold ngayon ay dagdag na tulong sa wing position. Ayon sa ulat, ang prioridad ng Lakers ay makakuha ng lehitimong 3 at D-wing na may laki, isang player na kayang sumabay sa mga elite scorers sa perimeter, may point of attack defense at may kakayahang tumira mula sa labas. Limitado man ang galaw ng koponan sa trade market, hindi raw nawawala sa radar ng Lakers si Kuminga. Ibinunyag din na nakipag-ugnayan na ang Lakers sa Golden State Warriors tungkol kay Kuminga noong nagkaroon ng standoff ang magkabilang panig sa restricted free agency noong off-season. At hanggang ngayon, patuloy pa rin nilang minomonitor ang kanyang availability, habang ang Lakers ay nagkakalat ng malawak na net para makahanap ng tulong sa isang napakanipis na wing market. Sa kasalukuyang direksyon ng Lakers, malinaw na handa silang maging agresibo kung may lumitaw na pagkakataon, lalo na kung ang player ay swak sa kanilang hinahanap na depensa, laki at shooting sa wing. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba swak si Jonathan Kuminga sa sistema ng Lakers? Shooters for the Nuggets. Curry coming inside. Jemski. And these teams use their benches differently. Kuminga. Playing tight games, and Minnesota's won 5 in a row. Kuminga, shot clock at 1. Beats the buzzer and put it in.